There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Apat ang sugatan ng mahulog sa bangin ang isang bus sa Morong sa Bataan. Nawalan umano ito ng preno kaya paatras na dumausdos sa kalsada. Tumama pa ang bus sa puno at tubo ng tubig. Panuorin po ang nahulikam na tagpo sa pagtutok ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Nakailag yung military. Pagewang-gewang na dumadausdos paatras ang shuttle bus na ito sa Corregidor Road sa Subic Bay Freeport sa Morong, Bataan. Pagdating sa kurbang bahagi ng kalsada, maswerteng naiwasan ang isang grupo ng siklista. Ang driver ang may-ari ng dashcam. Panay naman ang pagbusina para abisuhan ang iba pang motorista. Maya-maya pa, tumama sa mga puno bago nahulog sa bangin ng bus. Tinamaan din nito ang isang tubo kaya sumirit ang tubig. Batay sa investigasyon ng pulisya, papasok na sana sa trabaho ang mga sakay na empleyado ng shuttle service nang bigla umanong mawalan ng kontrol ang driver. Yung bus po nila is na-stuck po yung accelerator pad at hindi na po na-control ng driver kaya po tuloy-tuloy po ito pababa. Hindi na po siya nakapagpreno. Apat na sakay ang sugatan. Hindi naman nasaktan ng driver. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research mula sa PNP Highway Patrol Group, mahigit 25,000 aksidente ang naitala sa mga probinsya mula Enero hanggang Setyembre noong nakaraang taon. Sa mga buwan na yan, pinakamarami ang naitalang disgrasya sa buwan ng Abril na sinundan ng buwan ng Marso. Noong 2023, sa buwan ng Mayo naman pinakamarami ang nadisgrasya. Panahon kung kailan maraming bumabiyahe, marahil ay para magbakasyon. Kaya paalala ng autoridad sa mga motorista. Paalala lang po sa ating mga kababayan na magdoble ingat po lalo na po yung mga driver. Lagi po nating ugaliing i-check ang ating mga minamanayong sasakyan lalo na po ito mga bus bago po tayo bumiyahe para maiwasan po natin yung mga ganitong aksidente. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Posibleng lalong maging maalinsangan kung umulan ayon po sa Pag-asa, lalo kung sandali lang ito. Nabanggit yan sa gitna ng umiinit ng panahon na pumalo pa sa 43 degrees Celsius sa Vera, Catanduanes. Ang mga paalala ng Department of Health kaugnay niyan sa pagtutok ni Ian Cruz. Sa patuloy na mataas na heat index sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, kanya-kanyang diskarte para maibsan ang nararanasang sobrang init ng panahon. Ang mga batang ito sa Baseco Compound sa Maynila, ipinaset up sa mga magulang ang isang portable pool. Simula po kahapon sobrang init kaya po kami ng swimming pool po para sa mga bata. Ngayong araw, 5 lugar sa Pilipinas ang nakaranas ng heat index na may tuturing na nasa danger level o mapanganib. Kabilang dyan ang Vera, Catanduanes, Pili, Camarines Sur, San Jose Occidental, Mindoro, Baler, Aurora at Etxague, Isabela. Bagamat may posibilidad na umulan dahil sa thunderstorms, hindi raw nangangahulugang mapapalamig nito ang temperatura. Sad to say, kapag umulan ng saglit, mas nagkakaroon tayo ng vapor sa paligid natin. So, ibig sabihin, tataas yung ating relative humidity o mas nagiging mas maalinsangan, mas tumataas yung heat index. Binibigyang babala, lalo na yung may mga karamdaman dahil maaring mauwi sa pagkahilo, pagsusuka, pagsakit ng ulo at iba pa. Ang 69 anyos sa si Baby Katan may alta presyon. Kanina, nasa labas siya para magpahangin. Mainit para kami puputok. Kaya dito kami. Ganyan din ang gawin ng 83 anyos sa si Leonora Villasor na may alta presyon din. Lalo't umabot sa 41 degrees Celsius ang naitalang heat index sa Iloilo City at Roa City sa Capiz kahapon. Tigahalong ka nga, madayan-dayan ka nga makita mong mabugnaw, kapangayab-kayab ikaw. Paalala ng Department of Health, siguruhing uminom ng maintenance medicine sa tamang oras. Kapag tayo ay nasa stress at dahil sa init, parang bang ma-frustrate ka, baka paypay ka ng paypay, so yung blood pressure mo maaaring tumaas ng bahagya. Kung hindi ka umiinom ng gamot, baka mamaya mapunta yun sa isang atake sa puso or atake sa utak, yung stroke.
Mas maiging light-colored at mas maluwag na damit ang suot para mas presko sa katawan. Iwasan din ang paglabas mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. kapag tirik ang araw at laging uminom ng tubig. Huwag ding biglang punta sa malamig o mainit na lugar. Huwag ho tayong mabilis palipat-lipat sa init sa kasalamig. So nakakasakit rin kasi ng ulo yun, nakaka-cause ng stress sa katawan. Yung mga may hika na titrigger yung asthma. Ngayong pataas ang heat index, dapat bantayan ng heat stroke. Dapat may hydration at heat break na hindi bababa sa 15 to 20 minutes. Kung maaari kang maghilamos at magbabasa ng ulo kasi mainit na, that's important as well. Ang MMDA, ipinapatupad muli ang 30-minute heat stroke break policy para sa kanilang mga enforcers at Metro Aid sa lansangan mula March 3 hanggang May 31. May dagdag pang 15 minutes kapag lampas na sa 40 degrees Celsius ang heat index. Ang Bureau of Corrections, bumili na ng sando para sa mga PDL at sinigurong may sapat na tubig sa mga selda. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Patay nang natagpuan sa Bukidnon ang 2 piloto ng fighter jet ng Philippine Air Force na nawala nitong Martes. Wasak na wasak naman ang eroplano. Nakatutok si Chino Gaston. Matapos ang ilang oras na pagalugad, natagpuan sa masukal na Mount Kalatungan sa Bukidnon alas 11 ng umaga ang FA-50 fighter jet na nawala madaling araw ng Martes. Wasak na wasak ito habang patay namang natagpuan ang 2 piloto nito. Hindi muna pinangalanan ang mga piloto pero may karanasan at qualified na mga ito ayon sa Air Force. Unfortunately po, may indication na hindi po nakapag-bail out ang mga pilots. May iba-ibang versions pa ngayon. Yung iba sabi nakaupo, yung iba sinabi thrown out of the aircraft yung ano. Sa paunang investigasyon, tumama sa mga puno ang eroplanong may tail number 002 nang bumagsak ito. Magsasagawa sana ito ng night tactical operation laban sa New People's Army sa Bukidnon pero nawala ng contact sa mga kasama nitong FA-50 bago pa makarating sa lugar ng operasyon. We provide air support to our ground troops. We deliver the necessary firepower from the air. Ang bumagsak na eroplano ay pareho sa mga eroplanong nagbagsak na mga bomba sa mga kuta ng Maute Terrorist Group sa Marawi. Ginagamit din ito sa anti-terrorist operations, joint patrol sa West Philippine Sea at naipadala rin sa pitch black exercise na sa Darwin, Australia. 12 lahat ang FA-50 fighter jets ng bansa na binili sa South Korea mula 2015 hanggang 2017. Pero habang iniimbestigahan ang sanhi ng pagbagsak ng FA-50, grounded o hindi muna pinalilipad ang iba pang fighter jet. We really need our FA-50s to be there in case meron tayong kailangan harapin na challenges dyan sa ating binabantayang mga territorial waters and exclusive economic zone areas. Hindi rin masabi ng Philippine Air Force kung apektado ng crash ang planong magdagdag pa ng 12 FA-50 para makumpleto ang isang jet fighter squadron. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Nagmurang bigas, langis at singil sa kuryente ang nagpabagal sa pagmahal ng bilihin nitong Pebrero. Pero iniinda pa rin ng ilan ngayon ang mahal na gulay at karne. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bumagal ang pagmahal ng mga bilihin at serbisyo mula 2.9% noong Enero sa 2.1% na lang nitong Pebrero. Pinabagal yan na nagmurang gasolina at diesel, nagmurang singil sa kuryente at bumilis pang pagmura ng bigas na nagsimula noon pang nakaraang taon. Mas ramdam ang pagbagal ng pagmahal ng bilihin ng mga pinakamahihirap sa bansa dahil karamihan sa nagmura ay yung mga binibili nila. More than half of the expenditure ng mga nasa bottom 30% pumupunta sa food. Dahil yung food ang main reason ng pagbagsak ng inflation, yung bottom 30% natin is highly affected. May mga nagmura man noong Pebrero, may mga iniinda pa rin ang mga nakausap ko ngayong araw. Yung bigas po bumaba pero yung iba pong bilihin kagaya ng manok, baboy, masyado pong mataas. Tsaka yung ibang klase po ng gulay at tsaka yung mga
mga sibuyas. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, bumababa ang presyo ng bigas pero nananatili namang mataas ang presyo ng ilang gulay pati na ang karne ng baboy. Maaari raw makatulong kung magtatakda din ng maximum SRP sa baboy na umaabot hanggang 480 pesos ang kada kilo ngayon sa ilang pamilihan. We expect for pork to have the same thing na pag nagkaroon siguro ng maximum suggested retail price, then for pork, it might lead to a deceleration or even a negative inflation for pork. Sa Marso pa planong ipatupad yan sa pork, pero ngayon pa lang ay nagmura na ang karning baboy ayon sa Department of Agriculture. Kasi yun nga, nagkaroon na ng agreements ang mga stakeholders ng hog industry that there should be reduction in prices. Pag bumaba naman yung dealer dyan, kakayanin namin magbigay ng gano'n. Kung halimbawa hindi na sila bumaba ng mga ganito, wala, tuloy-tuloy kami ang presyo namin na ganyan, mataas. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Inaasahang bababa ang presyo ng ilang pangunahing bilihin ngayong buwan. Ayon po sa Presidential Communications Office, sinabi ng Department of Agriculture na sa March 10 ay inaasahang bababa sa 350 to 360 pesos per kilo ang kasim at pigi, habang 380 pesos per kilo naman ang liempo. Paliwanag ng DA, dahil po yan sa kasunduan nila sa mga stakeholder ng hog industry na magbaba ng presyo. Ang bigas naman na nasa 49 pesos kada kilo ngayon, inaasahang bababa sa 45 pesos kada kilo sa March 31. Isa raw sa mga dahilan yan ang pagbaba ng presyo ng bigas sa world market. Midweek chikahan na po mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong gabi, walang iba kundi si Binibining Marikit star, Ashley Rivera. Ashley! Thank you, Miss Vicky, and good evening mga kapuso. Tunay na role model ang ilang celebrity na ginawa ng pagkilala ng Bureau of Internal Revenue, Quezon City dahil sa pagiging top taxpayers ng lungsod. Kabilang dyan sina Kapuso Primetime King Dingdong Dantes at its Showtime host, Vice Ganda. Makichika kay Aubrey Carampel. Sa ginanap na 2025 Regional Tax Campaign Kick-Off, pinarangalan ng BIR Quezon City ang top taxpayers sa lungsod. Kabilang dyan si Kapuso Primetime King at Family Feud host Dingdong Dantes na nagpaalala sa kapwa niya taxpayers. Digital na lahat ay online, mas napapabilis na ngayon ang ating obligasyon. Kaya wag po natin kalilimutan, malapit na April 15. Bayad po tayo ng tama, wastong buwis, syempre dahil mapupunta po ito para sa ating mga kababayan. Kinilala rin bilang top tax-paying media personality ang Kapuso Royal couple na sina Jeneline Mercado at Dennis Trillo. Thank you po, maraming salamat at sana maging magandang ehemplo itong mga ginagawa namin para makapagbayad din tayo ng maayos sa tax at pinaka-importante siguro makapagbayad sa oras siguro para wala tayong maging problema. Gusto ko lang kayong i-remind na magbayad ng buwis sa tamang oras bilang isang responsible na Pilipino. At sa April 15, huwag niyo hong kakalimutan. Top taxpayer din si Kapuso comedy genius Michael V. at Bea Alonzo na nagpadala ng video message dahil hindi nakadalo sa event. Kabilang pa sa pinarangalan si Vice Ganda at iba pang host ng It's Showtime. At dahil sa nagbabayad tayo ng buwis, meron tayong karapatan na tanungin din, nasan yung binayad nating buwis? Kasi misyon ng BIR, di ba po, gamitin ang mga perang yan for nation building and to uplift the lives of the Filipino people. Tama po ba? Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., mahalaga ang pakikiisa ng celebrity sa kanilang tax campaign na buwis na tapat, tagumpay nating lahat. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Ilang buwan nang nahahatiran ng supply ang BRP Sierra Madre nang walang panggigipit ng China. Sabi ng China, pinayagan daw kasi nitong lumapit doon ang barko ng Pilipinas. Bagay na inalmahan ng AFP. Nakatutok si Chino Gaston.
Sa video mula sa AFP, makikitang dumadaong ang supply ship na MV Lapu-Lapu sa tagiliran ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal habang isang maliit na fast craft ang nagbabantay sa gilid nito. Habang isinasagawa ang misyon, namataan ang ilang Chinese vessels pero hindi raw lumapit o nakialam ang mga ito. Kaya matagumpay na nakapaghatid ng supply at nakapagpalit ng sundalo sa BRP Sierra Madre na sadyang isinadsad doon para magsilbing military outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon sa AFP, ito na ang pang-anim na rotation and resupply mission mula noong Hulyo na hindi hinarang o ginipit ng China. Malayo na ang sitwasyon kung ikukumpara sa paggigipit ng Chinese Coast Guard at Navy sa mga nakaraang resupply mission na nauwi pa sa pangwa-water cannon at ibang harassment sa barko ng Pilipinas. Itinuturing ng China na iligal ang pananatiling ng BRP Sierra Madre sa Ayungin at matagal na itong pinatatanggal. May provisional understanding sa pagitan ng China at Pilipinas tungkol sa resupply mission sa BRP Sierra Madre. Pero giit ng AFP, hindi kailangang humingi ng permiso ng Pilipinas sa China para magsagawa ng RORE mission. We do not need to seek permission to conduct these RORE missions. Ito pong RORE missions na to is a regular mission that we conduct in the Armed Forces of the Philippines. It includes all the other 8 features. Gayunpaman, ayon sa China Coast Guard, pinayagan daw ng China na makapaghatid ang civilian ship ng Pilipinas ng supply sa BRP Sierra Madre at sinupervise umano nila ang proseso ng resupply mission. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Nanindigan si Senate President Cheese Escudero na hindi sisimulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang nakabreak ang sesyon sa Kongreso. Sa gitna yan ng inilunsad na People's Impeachment Movement ng ilang grupo na layong makakalap ng 1 milyong pirma para pasimulan agad ang paglilitis. Sabi ni Escudero, walang dami ng pirma ang makakapagpaamyenda ng batas o ang makakakumbinsi sa kanya na labagin ito na mangyayari anya kung i-convene ang impeachment court habang nakarises ang Kongreso. Hindi rin anya maaring baluktutin ang batas. Hindi anya dapat sumunod sa dikta ng sinuman dahil lang sa kanilang sariling kagustuhan, pagkiling at pagmamadali sa proseso ng impeachment. Sa Hulyo pabalak simula ng paglilitis sa bise base sa inilabas na impeachment calendar ng Senado. Mga kapuso, posibleng magbalik ang amihan at shear line simula po bukas. Ayon sa Pag-asa, may tsansang maka-apekto ulit yan sa bansa, lalo sa Hilaga at silangang bahagi ng Luzon. Sa kabila niyan, magpapatuloy ang pag-ihip ng easterlies na magdadala ng mainit at maalinsangang panahon sa mga lugar na hindi gaanong maabot ng amihan at shear line. Bukas, nasa danger level ang heat index na posibleng maramdaman sa San Jose, Occidental Mindoro, na aabot sa 42 degrees Celsius. 41 degrees Celsius naman sa iba pang probinsya gaya ng Virac Catanduanes, Catbalogan, Western Samar, Iba, Zambales at San Ildefonso sa Bulacan. Sa ganitong kataas na temperatura, extreme caution o iba yung pag-iingat din ang kailangan. Mainit man, may mga lugar pa ring uulanin sa hapon base sa datos ng Metro Weather. Kasama rito ang ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Palawan, Bicol Region, pati ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. May matitinding buhos ng ulan kaya maging handa pa rin sakaling may pagbaha o landslide. Sa Metro Manila, may chance rin na localized thunderstorms kaya magdala ng payong na panangga sa init at biglaang ulan. Ngayong kasado na ang rehabilitasyon sa EDSA, mga PWD naman ang nag-inspeksyon sa EDSA busway. Ipinakita nila kung gaano kahirap mag-commute sa busway na sana raw isaalang-alang sa pag-aayos nito. Nakatutok si Oscar Oida. Tuwing bibiyahe gamit ang EDSA busway station sa Kamuning, hirap ang 61 anyos sa PWD na si Mang Romel. Makitid kasi ang mga bangketa at ang mga rampa, anya'y tila mema lang. Kasi matatarik, masikip, mga ganon. Parang ginawa lang para sundin lang yung ating BP 344. Kasamang ilang kapwa PWD at ilang grupo, binagtas si Mang Romel ang sidewalk sa lugar patungo sa busway para umano ipakita ang pinagdadaanan ng mga gaya nilang may kapansanan. Dapat ito makita ng ating mga nagpaplano ng ating mga katulad niyan, yung rampa, yung mga lalo sa pag-akyat papunta sa busway,
o doon sa carousel natin, dapat unahin yung safety. Hirap silang umakyat sa footbridge na walang elevator. Buti nga kamo siya, nakapanik pa. Si Mang Romel sumubok pero hindi kinaya. Madalas umaasa siya sa malasakit ng kapwa. Pag nakitang hindi ako makakyat, tinutulungan ako, bubuhati, pero nakakatakot, dapat nakakaalam. Alam niya i-handle ang isang wheelchair user. Sana yung mga ganitong overpass, meron pong elevator o kaya pag doon sa bandang taas na doon, meron pong walkathon para po hindi po kami mahirapan na PWD. Hiling ng bago nilang grupong Partnership for Inclusion, Accessibility and Safety in EDSA o PIASE. Dahil i-rehab ang EDSA ay makasama po sana kami sa kukonsultahin. Nanghinga namin ng pahayag, wala pang transportation official na available na humarap sa amin. Pero nitong manakarang araw ay napuna na rin ni Transportation Secretary Vince Dizon ang mga hindi gumaganang elevator sa busway. Sabi niya, pag-aaralan ng pagsasapribado ng carousel para maayos ang operasyon nito. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Off to Los Angeles, California si Primetime King Ding Dong Dantes para sa Manila International Film Festival. Kahit walang entry, excited si Dong dahil magpe-present daw siya ng special award sa isang very important pillar sa industriya. Looking forward din siya na makausap ang ilang Hollywood stars para sa tips at possible collab. Serve well, our best boy! Bittersweet ngayon ang feels ng Karat sa military announcement ng 17-member na si Wonu this April na nakaset ang kanyang enlistment. Ayon sa kanyang label na Pledis, umaasa sila sa love and support ng Karats. Where is the love? Where is the love? The love, the love. Familiar ba mga kapuso? Get ready dahil magko-concert dito sa Pilipinas this August ang American hip-hop group na Black Eyed Peas. Simula na sa March 28 ang pagbabawal sa pamimigay ng ayuda para hindi magamit sa pangangampanya ng mga politiko. Pero ang hiling ng DSWD, huwag isama sa ban ang ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ngayong panahon ng eleksyon, ipinagbabawal ng COMELEC ang pamimigay ng ayuda 45 araw bago ang eleksyon. Sa March 28 na ang simula niyan. Pero ang Department of Social Welfare and Development o DSWD humingi ng exemption sa COMELEC para makapamahagi ng mahigit 13 billion pesos na ayuda sa ilalim ng kontrobersyal na AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita Program. Kahapon na ipasa na sa COMELEC ang guidelines para sa pamamahagi ng AKAP kaya gumulong na raw ang pag-aaral ng COMELEC Legal Department. Pangunahin daw na konsiderasyon ng COMELEC dapat hindi magamit sa kampanya ng mga politiko ang kaba ng bayan. Hindi dapat nagagamit ang pondo ng sambayanan, ang pondo ng pamahalaan para lamang sa pagpopromote ng kandidatura ng iilan. Dahil hindi naman po kanilang pondo yan, hindi naman po kanilang pera yan. Bawal ang distribution ng kahit na anong ayuda, kahit anong pangalan nito, 10 araw bago mag-eleksyon. Kaugnay naman sa paghahanda sa eleksyon, sinabi ni Garcia na nagtanong ang House Committee on Suffrage and Electoral Reform sa COMELEC kung ano na ang status ng pagkuha ng international certification ng COMELEC para sa automated election system na gagamitin sa eleksyon. Dapat daw kasi itong nakuha 3 buwan bago ang eleksyon alinsunod sa batas. Kailangan rin daw ideposito sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang source code ng software nito. Tugon ng COMELEC, malapit nang makuha ang
international certification at inaayos na ang pagdedeposito ng source code sa vault ng Central Bank. Paliwanag ng COMELEC, kinailangan kasi ng dagdag na panahon ang pagsusuri sa OVCS o Online Voting Counting System na gagamitin ng mga Pinoy voters sa ibang bansa. Ang issue na lang po, may mga in-adjust doon sa OVCS, lalo na yung dagdag na mga government-issued ID na pwedeng tanggapin. Bago basta mag-11, madedeposito natin lahat-lahat ng mga source code ng 3. Katwiran pa ni Garcia, kahit sa mga automated elections na nagdaan, hindi pa nakakakuha ng international certification 3 buwan bago mag-eleksyon. Noon nga raw 2022 elections, nakuha ito 3 araw na lang bago mag-eleksyon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Sa Abril na ang simula ng pagpapataw ng taripa ng Amerika sa mga produkto mula sa Canada, Mexico at China, bagay na gagantihan din nila ng taripa. Wala pang katulad na anunsyo sa Philippine products, pero posibleng maramdaman ang epekto niyan sa halaga ng piso at mga negosyo sa bansa. Nakatutok si Maki Pulido. 2020 pang may free trade agreement ang Amerika, Canada at Mexico. Sa madaling sabi, wala o mababang taripa o yung buwis ng mga produktong inaangkat nila sa isa't isa. Pero tinuldukan nito ni US President Donald Trump. If you don't make your product in America, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Dagdag na 25% na taripang ipapataw sa mga produkto mula Canada at Mexico. 20% naman ang taripa ng mga produkto ng China. Pumalag ang Canada, Mexico at China at nagdeklara rin ng mga dagdag na taripa sa mga produkto galing Amerika. Sa trade war na to, inaasahan ng tataas ang presyo ng mga bilihin, hindi lang sa mga bansa nila, kundi sa maraming iba pang bansa sa buong mundo. Lalo na raw ang Pilipinas na maraming inaangkat na produkto sa Amerika at sa Canada. Ang Amerika, mas marami silang mga inputs na galing sa China at saka mga ibang bansa pa. So, kung mag-impose sila ng taripa doon sa mga ini-import nila sa China, tapos i-convert into finished product, tapos i-export sa ibang bansa, mas mataas ang presyo and therefore magkakaroon ng inflationary impact sa atin. Nag-e-export din ng Pilipinas ng mga material tulad ng electronics at agricultural products na ginagamit naman sa manufacturing ng ibang bansa tulad ng China. Kung magmahal ang finished product nila sa Amerika dahil sa taripa, bababa ang demand sa mga ito at bababa rin ang binibili naman nilang raw material mula sa Pilipinas. Tatamaan ang ating mga negosyante at manggagawa. Embedded in the current nature of our production system, pinatawag natin na global value chains. Kasi magkakakonekta na yung production natin. Posible ring maapektuhan ang piso ng trade war. Kung magmahal kasi ang bilihin sa Amerika, maaaring taasan ang interest rates doon para kontrahin ang inflation. Sakaling mangyari yan, sasadsad ang halaga ng piso kontra dolyar. Dolyar pa naman ang bayaran sa pag-angkat ng maraming produktong ginagamit natin sa bansa. Pagka mataas ang halaga ng dolyar kontra piso, ang ating mga inaangkat ay tataas din ang halaga pagdating dito sa Pilipinas. At marami tayong inaangkat. Pero para sa Philippine Exporters Confederation, pwede tayo mag-export sa Amerika ng mga inaangkat nila sa Canada, Mexico at China. Tayo hindi ginalaw, hindi tayo makakapasok, mas mababa ang presyo natin. Yan ay kung hindi patawan din ng Amerika ng taripa ang mga inaangkat nila sa Pilipinas. Naiulat kasing pinupunan na ng Amerika ang laki ng taripang ipinapataw natin sa kanilang produkto. Nasa 3.3% ang average niyan kumpara sa 1.4% lang na taripa ng Amerika sa Philippine products. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sa Bulacan, isang batang naaktuhang nalulunod na sa ilog ang naisalba dahil sa pagiging alisto ng 2 naparaang sundalo. Kung paano, alamin sa pagtutok ni Mark Salazar. Mabilis na umaksyon ang 2 sundalo nang madaanan ng isang batang babae na nasa puntong nalulunod na sa Madlum River ng San Miguel, Bulacan itong linggo. Hindi pong marunong maglangoy. Yung pong pinapaliguan nila hanggang dito lang. Nakarating daw po dun sa malalim. Nasa tamang lugar man, oras ang hinabol ng 2 lalo't masama na ang lagay ng bata. No signs of breathing, wala na po siyang pulse, tapos unconscious po siya kasi nakita ko po na itim na po talaga yung kanyang
Labi po. Oo. Tapos namuti na po yung mata, kaya di na po ako nagdalawang isip na isagawa po yung CPR kasi para ma-recover lang po siya. Pero hindi sumuko si Private First Class JP Navales at Corporal Gestoni Dalman. Inabot pa nila ng 10 minuto ang CPR ni Navales bago nakitaan ng pag-asa ang bata. Bali, nung nakita ko po na pumitik na po yung kamay, sabi ko, may pag-asa pa po ito. Kaya tinuloy-tuloy ko na po. Bago po kami umalis sa lugar is, yung bata po is, ano na po siya, conscious na at pinaparecover na po siya. Dinala sa ospital. Dinala muna sa military infirmary ng Camp Texon ang bata bago inilipat sa District Hospital sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Ang sabi po, maayos na raw. Inano pa nga, in-x-ray pa raw. Namutla raw yung baga. Kaya lang, hindi pa maalis yung tubo niya sa tiyan. At saka sa bibig. Meron pa raw sa ilong eh. Bakit daw? Para raw maalis yung, maalis daw yung tubig. Kung hindi na isalba ng CPR ang bata, dagdag siya sa sinasabing 9 na Pilipino ang nalulunod kada araw. Ayon sa GMA News Research, noong 2020 to 2024, umabot sa halos 15,000 ang namatay sa lunod sa bansa. Ang madalas na dahilan, kawalan ng adult supervision o bantay na nakatatanda. Huwag pabayaan maligo sir ng mag-isa sir. Dapat Dapat may kasama. Samahan talaga sir. Sinasabi ko nga sa kanila, pagka kayo inayang maliligo, huwag kayong sasama. At hindi namin alam, puro apo ko po yung nandito, hindi alam yung mga magulang nila. Nasa mga trabaho rin. Opo. Kung may nalunod, mahalagang may marunong ng CPR. Idinemo ni Navales kung paano ito gawin. Mahalagang alam mo ang spot sa dibdib na bubombahin. Sa may gitna po ng bali po, ito po yung imaginary nipple line po sa center niya po. Okay. Dito. Okay. Then, dapat nakalock po yung kamay. Bali 30 po na... 30? Yes po, 30 po na compression. Then, 2 buga. 2 buga. Yes po, 4-5 cycle po. Sa mga komunidad naman, ang tagubilin ng Department of Health, lagyan ng barrier ang mga tubigang pwedeng makalunod. Ituro ang basic swimming at water safety sa mga eskwelahan at palawakin ang pagtuturo ng CPR. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. na 48 araw bago ang eleksyon 2025. Tuloy sa paglatag ng kanilang plataporma ang mga senatorial candidate na nag-ikot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakatutok si Salima Refran. Nakipagdialogo si Leody de Guzman sa mga residente ng Josefina, Zamboanga del Sur. Kasama niya si Luke Espiritu na tinalakay ang pagprotekta sa kalikasan laban sa pagmimina. Diniin ni Senador Bongo sa mga opisyal na protektahan ang taong bayan. Kahalagahan ng papel ng barangay officials ang binigyang pansin ni Amy Marcos. Habang suporta at proteksyon naman sa kanila ang sinulong ni Manny Pacquiao. Paglilingkod na may integridad ang diniin ni Ariel Quirubin sa pagbisita sa Maynila. Pagtulong sa mga magsasaka at mangingisda ang pinangako ni Tito Soto sa Capiz. Nagpaalala si Senador Francis Tolentino na huwag maniwala sa fake news. Benepisyo para sa barangay workers ang sinulong ni Camille Villar sa Cebu City. Habang pag-alis naman sa VAT sa kuryente ang tinalakay ni Benhur Abalos. Suporta sa vendors at maliliit na negosyo ang pinangako ni Bam Aquino sa Pangasinan. Pagprotekta sa maliliit na mangingisda ang sinulong ni Ronel Arambulo sa Iloilo. Dagdag pondo sa mga paaralan ang binahagi ni Franz Castro sa pag-iikot sa Aklan. Pagsuporta sa women empowerment ang inihayag ni Senadora Pia Cayetano sa Cavite. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. May kinalaman man sa Pogo o wala, dapat palakasin ang kampanya kontra kidnapping. Ayon po sa isang grupo ng mga negosyanteng Filipino-Chinese, ikinabahala nila ang epekto nito sa mga negosyo. Ang sagot ng PNP tunghayan sa aking pagtutok. Kasunod ng pagdukot sa isang estudyanteng Chinese sa Taguig na kailanlang pinalaya,
Nagpaabot ng pangamba ang samahan ng mga negosyanteng Filipino-Chinese. Itong kidnap for ransom is not good for the country. Natatakot kasi ang mga investors sa mga kidnap for ransom, especially mga Chinese investors. Ayon sa PNP, Pogo-related ang karamihan sa naitala nilang kidnapping. Ikinabahala yang lalo ng mga negosyanteng Filipino-Chinese. Marami pang mga leftovers, hindi walang trabaho. Naghahanap ng kung ano-anong pwedeng gawin para magkaroon ng pera. So ito ang nagiging solution nila, mag-kidnap na lang para magkaroon ng pera. Kung sila raw ang tatanungin, dapat palakasin ng pulisya ang kampanya laban sa kidnapping, konektado man sa Pogo o hindi. I remember in the early 90s, ginawa ng mga police, specifically the anti-kidnapping group, was to neutralize them. Pag nahuli, medyo immediately nagkakaroon ng resolution, nakukulong o yung mga iba napapatay. Pero ayon sa PNP, kumikilos naman sila. Sa 32 kidnapping noong 2024, halimbawa, 17 ang naresolba at 7 ang cleared na. Bumaba naman po yung ating statistics po compare po nung 2023, 2024. It was really alarming ngayon kumpara dun sa mga nakakaan nating mga insidente, let's say no mga 1990s. Ang mga involved dito ay yung mga kapwa nila Chinese. Pag-amin ng grupo ng mga negosyante, hindi nakatutulong ang hindi pagre-report sa mga otoridad ng kaso ng kidnapping. Natatakot sila. Yung apprehension, yung fear of losing your loved ones is very, very, very hard to explain. Problema rin ang pagbabayad ng ransom ng mga biktima, bagay na kinumpirma ng pulisya. Mas dadami pa nga ang magiging kidnapping cases natin at even yung ibang mga huligap cases kung pagbibigyan natin yung mga ganitong pagbabayad ng ransom. Sasabihin ko hindi tama, hindi pwede. Pero kung ikaw ay nakidnap, siyempre bilang magulang, gusto ko, siyempre magulang gusto nila lumabas kagad eh. Hindi anya madali na solusyonan ang problemang ito, kaya dapat magtulungan. We should be vigilant, magtulungan tayo. We should help respond immediately to the police and inform the police kung ano nangyayari sa paligid natin. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Tiniyak ng Bureau of Immigration na ibibigay ang mga impormasyong hinihingi ng Senado sa loob ng 15-day ultimatum ni Senadora Risa Ontiveros. Kaugnay po yan ng mga puna sa BI kahapon sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice dahil sa hindi pa rin kompletong report tungkol sa pagtakas ni Alice Go. Tila pabayang deportasyon sa ilang inarestong Chino sa bansa at hindi malinaw na kinaroroonan ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Si Commissioner Viado nangako po na bibigyan ng impormasyon ng Senado immediately within the time na hinihingi po niya. Dahil tayo naman po ay transparent and we're making sure po that lahat po nitong mga concerns na ito ay na-address appropriately. All praises ang netizens kay Jillian Ward, lalo nang makita sa behind the scenes ang effort sa kanyang dual role sa My Ilonggo Girl. Puno naman ng pasasalamat ang mga bida sa mga palangga dahil tutok na tutok ang mga kapuso sa mga plot twist sa buhay ni Tata. May chika si Lars Santiago. Naalala niyo pa ba ang isa sa matinding tapatan ni Venice at Tata? Anong ginawa mo sa asawa ko? Ang paghaharap ng dalawang karakter na ginagampanan noon ni Jillian Ward. Doble effort ng kunan. Sa behind the scenes ng #1 kilig serye sa prime time, kita kung paanong ibuhos ni Jill ang kanyang dedikasyon para bigyang hustisya ang dalawang role na malayong malaya ang ugali sa isa't isa. Action! Tila nakaluta nga si Jill na hawak ng staff habang binabato ang linya ni Venice. At ang finished product sa TV, anong ginawa mo sa asawa ko? Inulan yan ng papuri online. Kasabay ng pagtutok ng milyon-milyong kapuso sa episode kagabi. Magkakasunod kasi ang twists and turns sa buhay ni Tata na nasunugan pa ng bahay. Damang-dama ang saya sa set ng My Ilonggo Girl. Masaya po ako kasi ibig sabihin nun marami pong nanonood, maraming natutuwa sa show namin. So ayun lang po, very grateful
sobrang happy po ako and I feel so blessed. I'm just celebrating with everybody kasi nung sinabi po sa amin talagang sumisigaw yung prod, palakpakan kaming lahat kasi yesterday was a high rating din, so we're just grateful. Pero mas marami pa raw ang dapat abangan. This week po lalabas na si Tata 2.0. Pati nga po sa ibang mga social media platforms, pinupost po nila, gumagawa sila ng mga edits na palaban na daw si Tata. So nakaka-excite po kung anong gagawin ngayon ni Tata, paano siya lalaban against kanila Venice, kanila Ma'am Vivian, Sugar. Spoiler alert! Dahil after ng inis, may isang eksenang magpapaiyak sa mga kapuso. Totoo, umiiyak talaga siya ng totoo kasi parang goodbye yung eksena, tapos parang ano siya, parang malapit siya sa real life scenario namin. So, ayun, na-feel ko po, actually nung sinushoot namin yung eksena yun, na-feel ko na genuine pala talaga si Michael. I mean, yung pagiging caring niya, pagiging mabait niya talaga sa akin. Nung we did the scene, I was looking into Jill's eyes and naramdaman ko talaga na i-cherish ko na itong moments because I don't want to take it for granted. Kumbaga, if this is our only project na I really enjoyed it and it's my way of parang saying thank you. Yung attachment ko with her, with the show, is very, very solid. So, yung mga ganun pong eksena, nadala na ako and talagang totoo na yung iyak ko. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Ashley Rivera. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thanks, Ashley! Salamat sa iyo, Ashley! Thanks, Ashley. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.